ang tanging sa ngayon na institusyon na maaaring magbigay ng hustisya at patas na pagtrato sa lahat. Nung lumabas po yung 18 marino, naging malinaw sa akin kung anong naging proseso ng pagka-aresto ng Pangulong Duterte. 5 taon matapos mawala tayo sa ICC. Talagang inayos nila, ginawa, ipinorma yung kaso kay Pangulong Duterte para siya makidnap ng sarili niyang gobyerno at dalhin sa The Hague, Netherlands. Mismo ang mga taong involved sumundo sa ICC investigator, sumundo at nagdala sa hotel, nagdadala ng pera, pinapaikot sa mga testigo, nagdadala ng mga testigo, ang mga nagsasalita na tungkol dito. Kaya hinihiling natin sa Korte Suprema, sinusuportan ko makasama natin ngayon, na bigyan ng hustisya ang isang Pilipino. Bigyan ng hustisya ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Higit sa lahat, ito rin naman ay pagrespeto sa ating korte, pagrespeto sa ating batas, pagrespeto sa proseso ng batas ng ating bansa at ng ating republika. Yan ang nangyari kay Pangulong Duterte ay hindi natin dapat payagan sa ngayon at sa darating na panahon. At nandito kami hinihiling sa Korte Suprema na gumawa na sila ng desisyon sa lalong madaling panahon. Ipakita nila ang patas sa pagpapatupad ng batas dito sa ating bansa. Maraming salamat. Kaya asahan na lang natin, hinga natin ang pakiusap. Sana ang Korte Suprema husgahan na, desisyonan na yung mga kasong nakapending, lalo na yung tungkol sa kidnapping ni Tatay Digong Duterte at yung habeas corpus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tulad ng sinabi ko po dati, ay narito po kami sa harap ng kataas-taasang hukuman upang magalang na hilingin sa ating mga butihing mahistrado na kung maaari po ay magbigay na po ng kapasyahan dun sa petition for certiorari at habeas corpus. Hindi po kami humihiling na sila ay magdesisyon one way or the other. Lamang ay magdesisyon na po sana sila sapagkat sa araw na ito ay isang taon na po na ang paghain ng petisyon at sana po ay matapos na itong legal limbo ng ating bansa. Kung konstitusyonal, sabihin po nila, kung bawal, ay magpasya po sila. Yun lamang po ang kaming kahilingan, no more and no less. Maraming salamat po. Something about the case of the president. I was a classmate of President Duterte. We finished school together and we passed the bar at the same time. There is one legal question that has to be decided by the Supreme Court. The Department of Justice, when Duterte was arrested, said that they took the option of surrender under Republic Act number 9851 because the option of extradition is not available, considering that there is no relation between the ICC and the Philippine government. But the option of surrender can only be done if there is any judicial custody. In other words, a petition for the surrender of the president has to be submitted to the court and for the court to decide. It is not the decision of the executive arm of the government. And for that matter, it is really about time that the Supreme Court of the Philippines should decide. Is the option of surrender in accordance with the Republic Act number 9851? Is it the law that there is no need for any judicial proceeding? Even in the diffusion notice that was being read by General Torres, he said, arrest President Rodrigo Roa Duterte and bring him to a competent magistrate. Attorney Topacio is here. The president was never brought to a competent magistrate. Therefore, there was a violation of the right of the president. It is a constitutional prescription that nobody, a citizen of this country, should be brought out of the country without any judicial proceeding. The law sa Terminal 3 at Galerido, nakikiusap sa mga